Lahat tayo ay may kani-kanyang laban sa buhay. May mga hamong dumarating na maaaring sumira o di naman kaya ay magpatibay sa ating sarili. Taong 2016, bunsod ng kahirapan ay sumubok si Mark Reuben de los Santos na baguhin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pangibang bansa. Siya ay 28 anyos, panganay sa 4 na magkakapatid at isa sa mga libu-libong Pilipinong umaasa na ang trabaho sa ibang bansa ang magiging daan para makaahon sa buhay. Tubong Nueva Ecija si Mark. Nakatapos siya ng TESDA vocational course sa electrical installation. Ngunit sa dami ng kakumpetensya at kaunting oportunidad sa bansa ay hindi ito naging sapat para matustusan ang pangangailangan ng kanilang naghihingalong pamilya. Mula sa pagiging bagger sa mall, electrician, tubero at construction laborer, halos 7 taon ding nagpalipat-lipat ng trabaho si Mark para lang matustusan ang maintenance ng kanyang inang may chronic kidney disease dahil ang kita ng kanyang ama mula sa pagpapasada ng jeep na may boundary ay hindi sapat. 3 beses kada linggo ang dialysis nito. Wala nang ibang makakabuhat sa ganong responsibilidad kundi siya. Kaya nang mabalitaan niyang may agency sa Maynila na tumatanggap ng aplikante para sa trabaho sa UAE, ay hindi siya nagdalawang isip. Nangutang siya sa lending at ibinenta ang lumang motor para mabayaran ang mga pangangailangan sa kanyang pag-a-apply. Matapos lang ang halos 3 buwang proseso ng papeles, medical at training, nakasampa siya ng eroplano sa kauna-unahang pagkakataon. Sa NAIA, bitbit niya ang isang backpack, isang lumang cellphone at ang pagiging positibo. Hindi siya lumingon nang iniwan niya ang kanyang pamilya sa departure gate. Sa loob-loob niya, kailangang maging matatag at wala nang atrasan pa. Pagdating sa Abu Dhabi, agad siyang idineploy sa isang compound sa Al Dhafra. Ang kumpanya ay private contractor na tumatanggap ng mga installation projects mula sa gobyerno. Hindi man ganon kalawak ang barracks nila, sapat naman ang pagkain at maayos ang paliligo. Kasama niya sa kwarto ang 2 Pinoy, isang Nepali at isang Sudanese. Dahil sa pagiging marunong makisama ay mabilis na nakapag-adjust si Mark. Naging mabilis ang pagtanggap sa kanya ng mga foreman. Bukod sa pagiging magaling magtrabaho, palatawa siya at marunong makisama sa mga bossing na Arabo. Madalas siyang mapag-utusan sa malalapit na errands, pagkuha ng tools, pag-asiste sa pagkuha ng permits at pakikipag-coordinate. Dahil dito hindi maiiwasang mapansin siya ng ibang trabahador. Sa barracks, may isang Pinoy na tila hindi nagustuhan ang pagiging sentro ng atensyon ni Mark. Si Henry Galvez, 35 anyos, mula Isabela, ay matagal ng OFW sa gitnang silangan at kilala sa matapang nitong asta. Laging seryoso ang mukha at hindi umaatras sa mga argumento. May mga laman ang pagbibiro at madalas mang-insulto ng hindi direkta. Mula sa simpleng biro sa kusina, naging malamig ang pakikitungo ni Henry kay Mark. Hindi ito hayagan, ngunit damang-dama ni Mark ang tensyon tuwing magkasama sila sa iisang kwarto. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Mark na iwasan ang anumang iringan. Alam niyang mahirap ang buhay abroad. Bawal ang may kaaway. Mahirap ang walang kakampi. Kaya tuwing may maririnig siyang pasaring, pinipili niyang ngumiti na lang. Ngunit ang hindi niya alam, unti-unti na pala siyang pinupuntirya ng isang planong tuluyang babago sa kanyang buhay. Magdadalawang taon na rin si Mark sa trabaho. Isang gabi matapos ang taong 2017, nagyaya ng inuman si Henry sa loob ng barracks. Isa itong Sabado ng pahinga at halos lahat ng trabahador ay naroon. May musika sa isang lumang speaker, may pansit at tinapay, at syempre, alak na palihim na ipinuslit sa loob ng barracks sapagkat bawal ito.
Ipinilit ni Henry na sumama si Mark kahit pa ilang beses itong tumanggi. Hindi alam ni Mark kung gaano karaming tagay ang napilitan siyang inumin. Hindi na rin niya naramdaman ang bigat ng talukap ng kanyang mata, ang paglabo ng paningin at ang unti-unting pagkatanggal ng kanyang ulirat. Ang huli niyang naalala ay ang pagbagsak ng sarili sa inuupuang sofa at ang malabong ilaw ng bumbilya sa kisame. Pagkalipas ng ilang oras, sa isang malawak na kalupaan kung saan tanging sipol ng malamig na hangin ang maririnig, ay natagpuan ni Mark Reuben ang sarili na nakahandusay, walang malay, walang saplot at walang kalaban-laban. Sa kanyang tabi may dalawang lalaking Arabo na abala sa halinhinang paggamit sa kanyang nanghihinang katawan. Sa bawat igkas ng mga braso, sa bawat impit na sigaw na pilit kumakawala sa kanyang lalamunan, parang unti-unting binabaklas ang natitira niyang dangal bilang lalaki. Habang nangyayari ang bangungot ni Mark, ay nawalan siya ng malay. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, tila wala siyang maramdaman kundi pagkaduwal. Nakakaawa ang kanyang kalagayan at halos wala nang natitirang lakas. Walang katao-tao sa paligid, tanging ang liwanag ng bukang liwayway. Ilang mga bituin sa itaas at malamig na buhangin ang saksi sa kanyang paghihirap. Iniwan siyang parang basurang walang pakinabang sa disyerto. Walang tubig, walang cellphone, walang kahit anong gamit na pwedeng sandigan para sa kaligtasan. Pilit niyang itinayo ang sarili at nagpasuray-suray sa kawalan. Wala siyang ideya kung nasan siya o kung tama ba ang direksyong tinatahak niya. Lumipas ang buong maghapon. Halos wala siyang nagawa, kundi dahan-dahang hilain ang sarili sa kung saan siya dadalhin ang kanyang paa. Ginamit niya ang natitira niyang lakas at hindi niya alam kung ilang kilometro na ang kanyang inungsad o kung umabot nga ba ito ng kilometro. Nang sumapit ang sumunod na umaga ay tila namanhid ang kanyang katawan. Pinaghalong sakit, pagod, kumakalam na tiyan at tuyong lalamunan. Mahinang-mahina na si Mark, ni hindi na rin makapag-isip ng diretsyo. May mga sandaling bumabalik sa alaala ang mga mukha ng pamilya, lalo na ang kanyang inang may sakit. Ipinikit niya ang kanyang mata. Iniisip na yun na marahil ang wakas. Ngunit sa pagitan ng paghihingalo at kawalan, narinig niya ang tunog ng isang makina. Isang lumang truck ang papalapit. Mabagal ang takbo. Tila isang delivery vehicle na ipinadala sa kanyang direksyon. Isang Pakistani ang nasa likod ng manibela. Nagtatrabaho bilang taga-deliver ng tubig para sa mga hayop sa malalayong farm. Nang mapansin ang anyo ni Mark, agad itong tumigil. Isinakay siya sa likod ng truck, binigyan ng tubig at sinubukang gisingin ang kanyang diwa. Doon siya dinala sa pinakamalapit na ospital sa Madinat Zayed, isang pagamutang malapit sa disyerto. 2 araw siyang nasa ICU, walang alam ang pamilya, walang contact. Tanging medical team at mga social worker ng ospital ang saksi sa kanyang kondisyon. Makalipas ang 2 linggong gamutan, unti-unting nakabangon si Mark Reuben. Mahina pa rin ang katawan. May mga galos at ang paghinga ay mabigat na tila may laging nakapatong sa kanyang dibdib. Ngunit higit pa sa sugat ng laman ang gusto niyang gamutin. Ang galos na iniwan sa kanyang dangal. Ang pang-aabuso na hindi niya gustong alalahanin ngunit hindi rin kayang kalimutan. Pagkalabas mula sa ospital, dinala siya ng isang volunteer social worker sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi. Doon siya tinanggap, pinakain at inasikaso. Tahimik niyang ibinahagi ang buong nangyari sa konsulado. Mula sa gabing pilit siyang pinainom hanggang sa paggising niya sa disyerto. Isa-isa niyang binanggit ang mga detalyeng kanyang naaalala.
Agad siyang inendorso sa isang local NGO na nagbibigay ng legal at emotional support sa mga katulad niyang dumaan sa kaparehong karanasan. Doon niya nakilala si Attorney Liza Andres, isang abogado para sa mga Pilipino na may kaparehong mga kaso. Sa tulong ni Liza at ng mga social worker, nagsimulang umusad ang kaso ni Mark Reuben. Muling binalikan ni Mark ang barracks sa Al-Dhafra, ngunit sa ilalim na ng koordinasyon ng local police. Sa mga kuha ng CCTV ng compound, nakita si Henry Galvez na may kausap na 2 Arabo bandang 10:00 ng gabi. Sa mismong araw na nawala si Mark. Sa sumunod na oras, kuha sa ibang anggulo ng kamera ang pagbitbit kay Mark Reuben. Lasing, walang malay at isinakay sa taxi. Sa mga forensic evidences ay malinaw na natukoy ang tindi ng pisikal na trauma na pinagdaanan ni Mark sa kanyang katawan at sa maselang bahagi nito. Sa ilalim ng UAE Penal Code, sapat ito upang magbukas ng kaso. 1 linggo ang nakalipas, lumutang ang isang bagong testigo, isa ring OFW, tagahugas ng equipment sa parehong barracks. Ang nakakita raw kina Henry at sa 2 lalaki habang ipinapasok sa sasakyan si Mark. Lalo pang lumalim ang investigasyon. Nakilala ang identity ng 2 Arabo bilang isang taxi driver at probationary technician sa isang kalapit na kumpanya. Naglabas ng warrant of arrest para sa 2 Arabo habang si Henry ay dinampot at isinailalim sa interogasyon. Sa una, mariin ang pagtanggi ni Henry. Paulit-ulit niyang sinasabing wala siyang alam sa nangyari. Ngunit sa harap ng mga CCTV footage, tumigil sa pagtanggi ang kanyang bibig. Hindi na siya nakatingin sa mga mata ng mga investigador at sa puntong yon ay wala nang lusot pa si Henry. Habang isinusulong ang kaso, isinailalim si Mark Reuben sa isang recovery program ng embahada at nanirahan sa shelter ng NGO. Doon siya sumailalim ng therapy sessions at counseling. 1 linggo pa ang lumipas bago tuluyang mahuli ang 2 Arabo. Isa sa kanila ay nadakip sa Al-Ain checkpoint, habang ang isa ay na-trace sa isang apartment complex malapit sa Sharjah. Dinala silang 3 sa korte upang harapin ang kaso. Hindi nawala ang takot kay Mark. Ngunit mas matimbang ang kagustuhang maipaglaban ang sariling karapatan at makuha ang hustisya sa nangyari. Sa bawat araw ng paglilitis, hindi niya mapigilang manginig. Ngunit sa likod ng kanyang takot, dala niya ang isang paniniwala. Mananaig ang katarungan. Umarangkada ang pagdinig sa Abu Dhabi Criminal Court. Ipinresinta ng prosecutor ang mga ebidensya, mga larawan mula sa CCTV, ang forensic results mula sa ospital at ang testimonya ng testigong nagtatrabaho sa barracks. Isinalaysay ng abogado ni Mark kung paanong mula sa simpleng pag-inom sa gabing yon ay nauwi ang lahat sa kalbaryo. Inisa-isa ang pisikal na trauma, ang dehydration at ang halos 2 araw na pagkaligaw sa gitna ng disyerto. Hindi na nakaligtas sa paglilitis ang intensyon at motibo ni Henry. Hindi na rin ikinaila ni Henry ang ugnayan niya sa 2 Arabo. Bagamat sinabi niyang nagbiruan lang sila, nanatili ang bigat ng ebidensyang nagtuturo sa kanyang tahasang pakikipagsabwatan. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, isinailalim si Mark sa counseling sessions ng NGO upang mapanatili ang kanyang mental at psychological state sa tagal ng proseso. Sa bawat presentasyon ng ebidensya, paulit-ulit ding bumabalik sa kanyang isipan ang gabing tinanggalan siya ng dignidad. Ang tanawin ng mga bituin sa itaas habang nakahandusay siya sa buhangin, walang magawa, walang lakas at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit kasabay ng mga alaalang yon ay ang liwanag ng kasalukuyan.
Ang mga taong tumulong sa kanya, ang abogado, ang social worker, at ang mga kababayang OFW na solidong sumusuporta sa likod ng kanyang ipinaglalaban. Oktubre 2018, sa huling araw ng paglilitis, inihatid ng hukom ang hatol. 15 taon ang sentensya kay Henry Galvez. Kasong pakikipagsabuatan, attempted murder, at accessory sa ginawang paglapastangan kay Mark. Tig 10 taon naman ang ipinataw sa 2 Arabo. Kapwa walang parole at may hiwalay pang civil suit para sa danyos. Ang haba ng kanilang pagsisilbi sa kulungan ay ayon sa kasalukuyang umiiral na batas para sa ganitong kaso sa Middle East. Hindi natapos sa korte ang lahat. Ipinag-utos ng hukom na iproseso ang humanitarian repatriation ni Mark. Binigyan siya ng suporta ng embahada, tiket pauwi, pansamantalang ayuda at rekomendasyon para sa livelihood grant mula sa Pilipinas. Pinayuhan siyang magpahinga, tumanggap ng patuloy na therapy at mamuhay sa katahimikan na siyang nararapat para sa kanya. Disyembre 2018, lumapag sa NAIA ang eroplanong sinasakyan ni Mark Reuben de los Santos. Payapa ang mukha niya, ngunit mababakas sa bawat galaw ang pagod. Hindi lamang mula sa biyahe, kundi mula sa nakalipas na panahon ng pakikipaglaban para sa hustisya. Sinundo siya ng kanyang nakababatang kapatid. Tahimik ang biyahe pauwi ng Nueva Ecija. Sa gilid ng bintana, sinulyapan niya ang mga tanawin, palayan, terminal at mga lumang karatulang pamilyar noon pa mang siya'y nagsisimula pa lang na mangarap. Luma na ang lahat, pero sa puso niya ay may bagong simula. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng ina nang hihina ngunit buhay pa rin dahil sa dialysis. Umiyak ito habang niyayakap siya at ramdam ni Mark ang paggaan kahit papano ng kanyang kalooban. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Mark sa TESDA para sa refresher training sa electrical maintenance. Inalok siya ng livelihood grant ng OWA at DOLE, isang pagkakataong muling makapagsimula. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at isang NGO na nakabase sa Nueva Ecija, nakatanggap siya ng starter tools at kaunting kapital upang makapagtayo ng maliit na repair shop sa gilid ng kanilang bahay. Ang dating barak sa Aldafra ay napalitan ng isang shop na may signboard, Mr. Repairing Services. Dito siya tumanggap ng mga simpleng trabaho, rewiring, installation at mga minor repair. Bawat kable na iniikot niya, bawat appliances na inaayos niya ay tila paghakbang sa bagong yugto ng kanyang buhay. May mga gabi pa ring nananaginip si Mark ng dilim, ng buhangin, ng halakhak ng mga lalaking sumira ng kanyang dangal. Ngunit sa tuwing nagigising siya, ang una niyang makikita ay ang kanyang ina, ang kanyang pamilya. Hindi na niya balak bumalik sa abroad. Para kay Mark, sapat na ang isang beses at ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi na siya lumingon sa nakaraan para muling masaktan, kundi upang maalala kung gaano kahaba ang nilakad niya upang makarating sa dulo ng dilim. Makalipas ang halos 2 taon, naging kilala sa kanilang barangay ang maliit na repair shop ni Mark Reuben. Sa Abu Dhabi, nanatiling nakakulong si Henry Galvez. Pinagbabayaran ang nagawang kasalanan kasama ang mga kasabwat sa krimen. Isinara ng embassy ang kaso at nagsilbing inspirasyon ang pinagdaanan ni Mark sa ilan pang may kaparehong karanasan. Naging makabuluhan ang kwento ni Mark dahil hindi lang siya may tuturing na ordinaryong OFW. Isa siyang patunay na kahit sa pinakamapait na pagsubok, may pag-asa, na may hustisyang naghihintay sa bawat biktimang pinipiling lumaban. Isang paalala ang kanyang karanasan
Nasa gitna ng disyerto ng ating mga buhay, kung saan pakiramdam natin ay tila wala ng pag-asa. Piliin nating lumaban. Piliin nating humakbang at umusad ng paunti-unti dahil balang araw, katulad ni Mark, ay darating din ang umaga at matatapos din ang lahat ng ating paghihirap.